Tulong! Tulungan ninyo ako. Bumasag sa abalang katahimikan ng malawak na lobby ng St. Jude's Medical Center ang desperadong sigaw ni Lara Santos. Ang malamig na sahig na gawa sa marmol ay tila naging yelo sa ilalim ng kanyang mga nanginginig na tuhod. Ang anak ko! Hindi siya makahinga. Nagsimulang manikip ang dibdib ng kanyang bunsong anak na si Miko. Ang mga maliliit nitong labi ay unti-unting nangingitim at ang mga mata nito'y pikit na pikit sa hirap. Ang kaninang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay ay bigla na lang lumuwag. Isang bangungot. Ito dapat ang unang araw ng kanyang bagong simula. Ang unang araw niya bilang head nurse sa isa sa pinakamagandang ospital sa bansa. Kanina lang, habang hawak ang kamay ng kanyang tatlong anghel, dumaan siya sa naglalakihang salaming pinto ng St. Jude's na may ngiti sa labi at pag-asa sa puso. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang paghihirap. Ito na ang pagkakataon niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Ngunit sa isang iglap, ang pag-asang yon ay pinatay ng takot. Dito pa talaga sa lugar na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Please, tulong! Humahagulgol niyang pakiusap sa mga taong nagsimula nang magkumpol sa paligid nila. Tumawag kayo ng doktor. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang takot. Isang boses na malalim, kalmado, at puno ng awtoridad. Mula sa kumpulan ng mga tao, isang figura na nakasuot ng puting-puting doctor's coat ang mabilis na lumapit sa kanila. Hindi nakita ni Lara ang mukha nito. Ang tanging nakita niya ay ang mabilis at siguradong mga kamay nito na sinuri ang kanyang anak. Ventricular septal defect attack. Mahina ang pulso, sabi ng doktor sa isang nurse na sumunod sa kanya. Kumuha ka ng emergency kit at oxygen tank. Bilis! Napayuko si Lara, ang mga luhay walang tigil sa pagpatak habang pinagmamasdan ang lalaking doktor na sinusubukang iligtas ang buhay ni Miko. May kung anong kirot ang gumuhit sa kanyang puso habang pinakikinggan ang boses na yon. Isang boses na pamilyar. Isang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig. Pero imposible, hindi maaari. Okay kid, just breathe. Makinig ka sa akin. Mahinahong sabi ng doktor kay Miko. Maingat nitong inumpisahan ang chest compression. 1, 2, 3. Sa bawat bilang, pakiramdam ni Lara ay humihiwalay ang kaluluwa sa kanyang katawan. Ipinagdasal niya sa lahat ng santo na sana ay maligtas ang kanyang anak. Ibibigay niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat. Huwag lang siyang kukunin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, na para bang isang kawalang hanggan, biglang umubo si Miko. Isang malakas na ubo na sinundan ng malalim na paghinga. Dahan-dahan, bumalik ang kulay sa mga labi nito. Okay na siya, sabi ng doktor. Halata ang ginhawa sa kanyang boses. Dumating ang oxygen mask at maingat niya itong inilagay sa mukha ni Miko. Dadalhin na natin siya sa pediatric ward for observation. Nakahinga ng maluwag si Lara. Ang pasasalamat ay umapaw sa kanyang puso. Tumayo siya, nanginginig pa rin, upang harapin at pasalamatan ang doktor na nagligtas sa kanyang anak. Maraming salamat po, Doc. Ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang tumayo ang doktor at humarap sa kanya. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng labi ay biglang nawala. Ang lahat ng tao sa paligid nila ay naglaho. Ang mga matang iyon, ang pamilyar na hugis ng kanyang panga, ang tindig na 8 taon niyang sinubukang kalimutan. Nakatayo sa harap niya ang multo ng kanyang masakit na kahapon. Ang dahilan ng bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang lalaking minahal niya ng buong puso at ang lalaki ring dumurog nito sa pinakamaliliit na piraso. Dr. Miguel de Villa. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Mula sa profesional na pag-aalala, napalitan ito ng gulat. Pagkatapos ay pagkalito at sakit.
Tila nakakita rin ito ng isang multo. Lara? Halos pabulong na tanong nito. Hindi makapagsalita si Lara. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, pero ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin mula sa namumutlang mukha ni Lara patungo sa maliit na bata na mahimbing nang humihinga sa stretcher. Tinitigan nito si Miko. Tinitigan nito ang buhok, ang ilong, ang hugis ng mukha. Muli itong tumingin kay Lara at pagkatapos ay muli kay Miko. Paulit-ulit. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyon na hindi mabasa ni Lara. Isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Dahan-dahan siyang lumapit na parabang natatakot na baka sa isang maling galaw ay maglaho ang lahat. Bumuka ang bibig ni Miguel. Ang boses niya ay mahina. Halos hindi marinig. Ngunit para kay Lara, ito ay kasing lakas ng isang kulog na bumasag sa 8 taong katahimikan sa pagitan nila. "Miss?" tanong nito. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. "Bakit kamukhang kamukha ko ang anak mo? Bakit kamukhang kamukha ko ang anak mo?" Ang tanong ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Miguel. Nakaupo siya sa malambot na leather na upuan sa loob ng kanyang pribadong opisina, ngunit hindi niya maramdaman ang kaginhawaan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat para palamigin ang kanyang ulo. Isang oras na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa lobby. Isang oras na mula nang muli niyang makita si Lara. At isang oras na mula nang masilayan niya ang mukha ng batang iyon. Miko. Kahit ang pangalan ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema, sinubukan niyang isawsaw ang sarili sa mga medical chart at report sa kanyang mesa, ngunit ang mga letra ay nagsasayawan sa kanyang paningin. Walang pumapasok sa isip niya. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Lara, mga matang puno ng gulat, takot, at isang pighati na tila 8 taon nitong kinimkim. Hindi na siya ang Lara na kilala niya. Wala na ang dalagang may mahinhing na ngiti at puno ng pangarap. Ang babaeng nakita niya kanina ay isang ina. Isang babaeng pinatibay ng panahon at ng mga pagsubok na hindi niya alam. At ang mga anak nito, napapikit si Miguel at iminasahe ang kanyang sentido. Coincidence? Iyon lang siguro iyon. Maraming tao sa mundo ang magkakamukha, ngunit habang inaalala niya ang pakiramdam ng maliit na katawan ni Miko sa kanyang mga kamay, ang pag-aalala na naramdaman niya na tila sarili niyang anak ang nasa bingit ng kamatayan. May kung anong nagsasabi sa kanya na hindi ito isang simpleng pagkakataon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang fiancé na si Isabel Gonzaga, may dalang isang tasa ng kape. "Mahal, kanina pa kita hinihintay. Okay ka lang ba?" tanong nito sa malambing na boses. "You seem bothered." Pinilit ni Miguel ng ngumiti. "Sorry, marami lang talagang ginawa kanina. That emergency sa lobby." "I heard," sabi ni Isabel habang inilalapag ang kape. "You saved a little boy's life. You're a hero as always." Ngumiti ito, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aaral. Kilala siya ni Isabel. Alam nito kapag may bumabagabag sa kanya. Bago pa man siya makasagot, ang boses ng kanyang ina ang sumunod na pumasok sa opisina. "Miguel, Isabel, narito lang pala kayo. Halina't umuwi na tayo. The dinner is waiting." Pumasok si Doña Elara de Villa, ang kanyang tindig ay perpekto at ang kanyang tingin ay matalas. Walang nakakalampas sa mga mata ng kanyang ina. At sa paraan nito ng pagtingin sa kanya ngayon, alam ni Miguel na may naramdaman na itong mali. Ang hapunan sa mansyon ng mga de Villa ay laging tahimik at formal. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ang maririnig. Ngayong gabi, ang katahimikan ay mas mabigat, mas nakakabingi. "Your day was eventful, Miguel." Basag ni Doña Elara sa katahimikan. Hindi ito isang tanong,
kundi isang pahayag. It was. Tipid na sagot ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. Narinig ko ang nangyari, patuloy nito. At narinig ko rin na ang head nurse na bago, siya pala ang ina ng bata. Naramdaman ni Miguel ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa tinidor. Tumama ang tingin sa kanya ni Isabel, puno ng pag-aalala. Miguel? Mahinang tawag ni Isabel. Hindi niya ito pinansin. Nakatuon ang buong atensyon niya sa kanyang ina. What about her, Mama? Tanong niya. Medyo may diin. Ngumiti si Doña Elara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala naman. I just find it interesting na pagkatapos ng 8 taon bumalik siya at dito pa sa ospital kung saan ka nagtatrabaho. What a coincidence, di ba? Ang salitang coincidence ay sinabi nito na may halong pangungutya. Alam ni Miguel na hindi naniniwala ang kanyang ina sa mga pagkakataon. Para kay Doña Elara, ang lahat ay may dahilan. Ang lahat ay isang plano. Hindi na muling nagsalita si Miguel hanggang matapos ang hapunan. Pagkatapos niyang ihatid si Isabel sa sasakyan nito, bumalik siya sa loob ng mansyon at naabutan ng kanyang ina sa malawak nitong library. May kausap sa telepono. Hindi niya narinig ang buong usapan. Tanging ang huling mga salita lamang. Gusto kong malaman ng lahat. Bawat detalye tungkol kay Lara Santos at sa 3 anak niya. Understood? Kinabukasan, mas lalong naging magulo ang isip ni Miguel. Ang pag-uusap nila ng kanyang ina ay nag-iwan ng masamang lasa. Alam niyang may gagawin itong hindi maganda. Pumunta siya sa cafeteria ng ospital para magkape. Umaasang ang caffeine ay magbibigay linaw sa kanyang isipan. Habang nakapila, narinig niya ang tawanan ng 2 bata. Napalingon siya. Sa isang mesa hindi kalayuan sa kanya, nakaupo ang 2 batang lalaki, magkamukhang magkamukha, kambal. Ang isa ay seryoso habang binabasa ang isang libro, at ang isa naman ay masayang kinakain ang kanyang ice cream. Nabitawan ni Miguel ang kanyang wallet, ang mga mukha nila, ang hugis ng kanilang mga mata, ang paraan ng pagngiti ng batang kumakain ng ice cream. Para siyang nakakita ng 2 pang multo, 2 maliliit na bersyon ng kanyang sarili. Naramdaman ng 2 bata na may nakatingin sa kanila. Sabay silang napatingin sa direksyon ni Miguel. Ang batang may ice cream ay ngumiti sa kanya, habang ang seryosong bata ay bahagyang sumimangot, na para bang pinoprotektahan ng kapatid nito mula sa isang estranghero. Hindi makagalaw si Miguel. Hindi siya makahinga. 3. Hindi lang 1. 3 sila. Hindi. Imposible ito. Niloloko lang niya ang kanyang sarili. Tumalikod siya at mabilis na naglakad paalis. Iniwan ang pila at ang kape. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo. Ngunit saan man siya magpunta, sinusundan siya ng mga mukha ng 3 bata at ng mukha ni Lara Santos. Samantala, sa bagong opisina ng head nurse, abala si Lara sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Sinusubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Ituring na isang masamang panaginip ang nangyari kahapon. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Elara de Villa. Dala ang parehong aura ng kapangyarihan at pagbabanta na tandang-tanda pa ni Lara. Walang pinagbago. Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Doña Elara ang isang lumang brown envelope sa ibabaw ng mesa ni Lara. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nanginginig na tinitigan ni Lara ang envelope. Alam niya kung ano ang laman yon. Ang mga pekeng litrato, ang sandatang ginamit nito para wasakin ang buhay niya noon. Tumingin si Doña Elara sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Umalis ka na habang maaga pa, sabi nito sa boses na kasing lamig ng yelo. Ayokong maulit ang nangyari 8 taon na ang nakalipas. Ang lumang brown envelope ay nakapatong sa kanyang mesa na parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras
para manuklaw ang mga salita ni Doña Elera. Ayokong maulit ang nangyari 8 taon na ang nakalipas, ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang opisina, isang malamig na banta na nagpabalik sa lahat ng takot at sakit. 8 taon na ang nakalipas sa harap ng parehong banta, sa harap ng parehong babae. Si Lara ay isang dalagang umiiyak, nanginginig, at walang kalaban-laban. Hinayaan niyang talunin siya ng takot. Hinayaan niyang agawin sa kanya ang kanyang dignidad. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang matapobreng mukha ni Doña Elara, may ibang apoy na nag-alab sa loob niya. Hindi na ito ang apoy ng pag-ibig na nagpabubulag sa kanya noon. Ito ay ang apoy ng isang ina. Isang apoy na kayang tumupok ng kahit anong panganib na lumapit sa kanyang mga anak. Dahan-dahan, itinulak ni Lara ang envelope pabalik sa gitna ng mesa, patungo sa direksyon ni Doña Elara. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito bubuksan. "Tapos na po ba kayo, Ginang de Villa?" tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional, ngunit may talim na hindi maitatago. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata ng matandang babae. Malinaw na hindi nito inaasahan ng ganitong reaksyon. Inaasahan nitong makakita ng luha, ng pagmamakaawa. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Doña Elara. May halong paghamon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lara. "Wala na pong natitirang takot sa akin, Ginang de Villa. Inubos niyo na po ang lahat 8 taon na ang nakalipas." Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito. "Isa lang po ang ipapakiusap ko. Huwag na huwag ninyong lalapitan ang mga anak ko." Tumayo si Doña Elara. Muling ibinalik ang maskara ng pagiging superior. "Tandaan mo ito, Lara. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may katumbas na halaga at hindi mo kayang bayaran ang halaga ng pagpasok muli sa buhay ng anak ko." Pagkasabi niyon, tumalikod ito at marangyang lumabas ng kanyang opisina. Iniwan ang envelope sa mesa na parang isang bomba na naghihintay sumabog. Kinailangan ni Lara ng ilang minuto para pakalmahin ang kanyang sarili. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagpupuyos na galit. Kinuha niya ang envelope, hindi ito binuksan, at itinapon sa basurahan. Tapos na siya sa kahapon. Ang natitirang bahagi ng araw ay dumaan na, parang isang malabong panaginip. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho, sa mga report, sa mga schedule ng mga nurse. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kailangan niyang ipakita sa lahat, lalo na kay Doña Elara, na hindi na siya ang babaeng kaya nitong tapak-tapakan. Kinahapunan, ipinatawag siya para sa isang biglaang pulong. Ang agenda, ang bagong protocol para sa cardiac surgery department, at ang mamumuno ng pulong, ang head ng departamento, si Dr. Miguel de Villa. Pagpasok niya sa conference room, nandoon na ang lahat. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Miguel. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Mabilis na umiwas ng tingin si Lara at umupo sa bakanting silya na pinakamalayo sa kanya. Nagsimula ang pulong. Propesyonal ang lahat. Nagsalita si Miguel tungkol sa mga bagong pamamaraan, sa mga kailangang i-adjust sa staffing. Ang boses niya ay pareho pa rin. Malalim, may awtoridad. Ngunit para kay Lara, bawat salita ay may dalang alaala. Bawat pagbigkas ay may kasamang kirot. Pinilit niyang ituon ang kanyang atensyon sa pulong. Nagbigay siya ng kanyang mga mungkahi bilang head nurse. Sumagot siya sa mga tanong ng may kumpiyansa. Isinuot niya ang uniforme ng pagiging profesional na parang isang baluti. Ngunit nararamdaman niya ang mga mata ni Miguel. Paminsan-minsan, kapag nakatingin siya sa iba, sumusulyap siya rito at nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Isang titig na puno ng mga tanong na hindi masabi sa harap-harap ng ibang tao. "That concludes our meeting," sabi ni Miguel sa wakas. "Salamat sa inyong lahat. Head Nurse Santos, please remain.
May kailangan lang tayong linawin. Isa-isang nagsilabasan ang mga kasamahan nila. Nag-iiwan ng mga nagtatanong na tingin. Nang silang dalawa na lang ang natira, ang malaking conference room ay tila biglang kumipot. Ang profesional na hangin ay napalitan ng isang mabigat at personal na tensyon. Tumayo si Miguel at isinara ang pinto. "Ano ang kailangan nating linawin, sir?" tanong ni Lara, na natiling nakaupo. Ang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa para itago ang panginginig. Hindi sumagot si Miguel. Naglakad ito palapit sa kanya at sa bawat hakbang nito, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Lara. Huminto ito sa kanyang harapan. "Lara, kailangan nating mag-usap," sabi nito sa mahinang boses. Wala na ang awtoridad ng isang doktor. Boses na lang ito ng isang lalaking naguguluhan. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Dr. De Villa," matigas niyang sagot. "Mayroon," giit nito. 8 taon, Lara. 8 taon kang nawala, na parang bula. At ngayon, babalik ka na lang na may 3 anak." Ang sakit sa boses nito ay hindi maitago. "Anak na kamukhang kamukha ko," na puno ng pait ang puso ni Lara. Ang kapal ng mukha niya. Pagkatapos siya ng husgahan, pagkatapos siyang paniwalaan na isang sinungaling at taksil, ngayon ay may gana siyang manumbat. "Ang personal kong buhay ay walang kinalaman sa trabaho ko dito, sir," malamig niyang sabi. "Huwag mo akong i-sir, Lara." Bahagyang tumaas ang boses ni Miguel. "Kilala kita. Kilala natin ang isa't isa." "Nagkakamali ka," putol ni Lara. Dahan-dahang tumatayo para harapin siya. Ang sakit at galit na 8 taon niyang itinago ay nagsisimula ng umapaw. "Ang lalaking kilala ko ay hindi ako iiwan ng walang tanong. Ang lalaking kilala ko ay hindi basta-basta maniniwala sa kasinungalingan. Ang lalaking kilala ko matagal nang nawala." Natigilan si Miguel sa kanyang mga sinabi. Kitang-kita ni Lara ang sakit sa mga mata nito. Ngunit huli na ang lahat. "Sino ang ama nila, Lara?" Diretsong tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay desperado na. "Ako ba? Sabihin mo sa akin ang totoo." Napangiti si Lara. Isang nangiting walang bahid ng saya. Isang nangiting puno ng hinanakit. Tinitigan niya ang lalaking minsan ay handa niyang pag-alayan ng buong mundo. "Hindi mo na kailangang malaman," sagot niya. Ang bawat salita ay parang patalim na ibinabato niya rito. "Matagal nang patay ang ama nila para sa amin." Tumalikod siya. Tapos na ang usapan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Nasabi niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang kamay ang humawak sa kanyang braso at marahan ngunit mariin siyang iniharap. Hinarang ni Miguel ang daan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ngayon ay nag-aapoy sa determinasyon. "Hindi ako naniniwala sa'yo," sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng banta. "Aalamin ko ang totoo, Lara. Tandaan mo yan. Aalamin ko ang totoo, Lara. Tandaan mo yan." Ang mga salitang binitawan ni Miguel ay parang sumpa na bumuntot sa kanya palabas ng conference room. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang nag-aapoy na determinasyon ay unti-unting hinaluan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na mas komplikado. Ang mga salita ni Lara, "Matagal nang patay ang ama nila para sa amin," ay parang punyal na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib. Kung hindi siya ang ama, sino? At bakit sa tuwing naiisip niya ang posibilidad na yon, isang maitim na galit ang kumukulo sa loob niya? Sinubukan niyang iwasan sila. Sinubukan niyang magpanggap na ang head nurse at ang 3 anak nito ay mga ordinaryong tao lamang sa loob ng ospital. Ngunit tila pinaglalaruan sila ng tadhana. Isang hapon, habang naglalakad siya sa maliit na garden ng ospital para magpahangin,
Natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Si Marco, ang isa sa kambal, ay nakaupo sa isang bench, mag-isa at nakayuko. Sa di kalayuan, may 3 batang mas matanda rito ang nagtatawanan. "Wala ka kasing tatay, kaya ka iyakin," narinig niyang tukso ng isa sa mga bata. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Miguel. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang na ang kanyang mga paa palapit sa mga ito. "May problema ba dito?" tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa tawanan ng mga bata. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makilala kung sino siya. "Wala po, Dr. De Villa." Mabilis na sagot ng isa bago sila nagkanya-kanyang takbo paalis. Dahan-dahang lumapit si Miguel at umupo sa tabi ni Marco, na mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata. "Okay ka lang, kid?" tanong niya. Tumango lang si Marco, hindi tumitingin sa kanya. "Huwag mo silang pansinin," sabi ni Miguel. Minsan, ang mga tao, nagsasalita sila ng mga bagay na hindi nila naiintindihan. Biglang tumingala si Marco sa kanya. Ang mga mata nito ay namumula pa. "Sabi po kasi ni Mama, nasa langit na daw po ang papa namin. Pero sabi nila, sinungaling daw po ako." Natigilan si Miguel. Iyon ba ang sinabi ni Lara sa mga anak nila? Napatay na ang ama ng mga ito? Mas lalong naging komplikado ang lahat. "Hindi ka sinungaling," mahinang sabi ni Miguel. "Ang mama mo, sigurado akong may dahilan siya kung bakit niya sinabi yan." Biglang ngumiti si Marco na para bang isang magic word ang sinabi niya. "Sabi ko na nga po eh. Kayo po, Doc? May anak na po kayo?" Umiling si Miguel. Isang kakaibang lungkot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. "Wala pa." "Sayang naman po. Sigurado po magiging astig kayong tatay," sabi ni Marco na may kasama pang thumbs up. Hindi napigilan ni Miguel na mapangiti. Ang gaan sa pakiramdam. Ang simple, ang totoo. Sa mga sumunod na araw, ang mga hindi sinasadyang pagkikita ay naging mas madalas. Lalo na't kailangang manatili ni Miko sa pediatric ward para sa masusing obserbasyon. Naging dahilan ito para kay Miguel na dalawin ang kanyang pasyente araw-araw, kahit pa hindi naman talaga kailangan. Isang gabi, naabutan niyang gising pa si Miko, nakatingin lang sa kisame. Pumasok siya at umupo sa tabi ng kama nito. "Hindi ka makatulog?" tanong niya. Umiling si Miko. "Doc, bakit po may butas ang puso ko?" Ang inosenteng tanong na yon ay tumama ng diretso sa puso ni Miguel. Nakita niya ang sarili sa bata, ang takot, ang pagkalito. Hindi naman siya literal na butas. Paliwanag niya, ginagamit ang kanyang mga kamay para ipakita. Isipin mo, ang puso natin, mayroon siyang 4 na kwarto. At sa pagitan ng mga kwarto, may mga pinto. Yung sayo, yung isang pinto, hindi nagsasara ng maigi. Kaya yung hangin, medyo nagugulo sa loob. Maingat niyang ipinaliwanag ang komplikadong kondisyon sa paraang maiintindihan ng isang 8 taong gulang. Kumuha siya ng papel at gumuhit ng isang simpleng puso na may ngiti. Ipinakita niya kung paano ito aayusin balang araw. Nakinig si Miko nang may buong atensyon, ang mga matay kumikinang sa paghanga. Sa unang pagkakataon, ang kanyang sakit ay hindi naging isang nakakatakot na bagay. Naging isang bagay ito na naiintindihan niya. "Gagaling po ako, di ba, Doc?" tanong ni Miko. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hinawakan ni Miguel ang maliit na kamay nito. "Oo naman, pangako yan." Sa labas ng pinto, nakatayo si Lara. Papunta sana siya para tingnan ang anak niya bago umuwi. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena sa loob ng silid. Nakatayo lang siya roon, nakatago sa dilim ng hallway. Pinanonood ang lalaking dapat niyang kamuhian habang binibigyan nito ng pag-asa ang kanyang anak. Narinig niya ang bawat salita. Nakita niya ang bawat malumanay na galaw.
Nakita niya kung paano nawala ang takot sa mga mata ni Miko at napalitan ng tiwala. Isang parte ng kanyang puso ang sumisigaw ng babala. Mapanganib ito, Lara. Lumayo ka. Lumayo sila. Ngunit ang isa pang parte, isang parte na matagal na niyang ibinaon sa limot, ay nakaramdam ng kakaibang init. Isang pamilyar na pintig ng puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang hirap. Sobrang hirap balansihin ang galit na nararamdaman niya para sa lalaking nanakit sa kanya at ang pasasalamat na umuusbong para sa doktor na nagpapakalma sa kanyang anak. Nakita niya nang ayusin ni Miguel ang kumot ni Miko. Dahan-dahan itong tumayo para umalis. At sa sandaling iyon, kumilos si Lara. Mabilis siyang nagtago sa isang sulok. Ayaw niyang makita siya nito. Ayaw niyang harapin ang mga emosyong dala ng eksenang nasaksihan niya. Nang maramdaman niyang nakalayo na si Miguel, saka lang siya lumabas sa pinagtataguan at pumasok sa silid. Tulog na si Miko. Ang kanyang paghinga ay mas kalmado na. Sa kanyang maliit na kamay, mahigpit nitong hawak ang papel na may guhit ng isang pusong nakangiti. Napaupo si Lara sa upuan sa tabi ng kama. Hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pamilyar na kirot. Bakit ngayon pa? Bakit kailangang ipakita sa kanya ni Miguel ang panig nito na minahal niya noon? Ang panig na nag-aalaga, ang panig na nakakaintindi. Mas madali sanang kamuhian siya kung nanatili siyang arogante at walang pakialam. Kinabukasan, sinusubukan pa rin ni Miguel na intindihin ang sarili. Bakit siya bumabalik-balik sa silid ni Miko? Bakit niya hinahanap-hanap ang pagkakataong makita ang kambal? Sinabi niya sa sarili na ito ay dahil sa medical curiosity, dahil sa pagkakapareho ng kanilang kondisyon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. Nasa opisina siya nang pumasok si Mateo, ang pinakatahimik at pinakaseryoso sa tatlo. May dala itong isang maliit na paper bag. "Para po sa inyo, Doc," sabi nito, sabay lapag ng paper bag sa kanyang mesa. Hindi ito nakatingin sa kanya, sa sahig lang. Binuksan ni Miguel ang supot. Sa loob, may isang sandwich at isang maliit na juice. Sabi po ni Mama, kailangan daw po naming magpasalamat sa pag-aalaga niyo kay Miko. Sabi ni Mateo, halatang nag-aalangan. Hindi niyo na kailangang gawin to, Mateo. Trabaho ko yon, sabi ni Miguel, ngunit hindi niya mapigilang mapangiti. Sabi rin po ni Mama, wag na daw po kayong masyadong lumapit sa amin. Ang mga salitang iyon ay direktang sinabi. Walang emosyon na lalong nagpabigat sa mga ito. Napawi ang nangiti ni Miguel. Bago pa siya makapagsalita, tiningala na siya ni Mateo. Ang mga mata nito ay seryoso, parang sa isang matanda. Pero ako po, gusto kong magpasalamat. Kayo lang po ang nakapagpangiti kay Miko ng ganoon. Pagkatapos sabihin yon, mabilis na tumalikod si Mateo at lumabas ng opisina. Iiwan si Miguel na tulala at hawak ang sandwich. Sa bawat araw na lumilipas, ang pader na itinayo ni Lara ay unti-unting gumuho habang ang pagkalito naman ni Miguel ay lalong lumalalim. Ang mga puso na sinubukan nilang ilayo sa isa't isa ay tila may sariling isip na pilit silang pinaglalapit. Isang gabi, habang pauwi na si Miguel, nakita niyang nakatayo si Lara sa labas ng ospital, naghihintay ng masasakyan. Malakas ang hangin at mukhang malapit ng umulan. Inihinto niya ang kanyang mamahaling kotse sa tapat nito. Ibinaba niya ang bintana. "Lara, hatid na kita." Tumingin ito sa kanya. Nagulat. "Wag na, salamat." "Gagabihin ka. At mukhang uulan." Giit niya. Umiling ito. "Kaya ko na. Salamat na lang." Ang pagtanggi nito, kahit sa simpleng alok, ay mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Ngunit bago pa niya mapatakbo muli ang sasakyan, nakita niya si Miko, kasama ang dalawa pa nitong kapatid, na tumatakbo papalabas ng ospital. "Mama! Mama!" Sigaw ni Miko. Nang makita ni Miko ang kotse ni Miguel at si Miguel sa loob nito,
Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Tumingin ito kay Lara, pagkatapos ay kay Miguel. Hinawakan nito ang laylayan ng damit ni Lara at bumulong, ngunit sapat na para marinig ni Miguel. "Mama, please." At sa sandaling iyon, ang maliit na kamay ni Miko ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Miguel na nakapatong sa bukas na bintana ng kotse. "Doc?" Tanong nito sa pinakamatamis at pinakainosenteng boses na narinig niya. "Pwede po ba kayong maging tatay namin kahit sandali lang?" Ang tanong ay parang isang kidlat na tumama, hindi lang kay Miguel, kundi pati na rin kay Lara na nakarinig ng lahat mula sa kinatatayuan niya. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot at sa gitna ng lahat, isang tanong mula sa isang bata ang nagbukas ng isang pintong matagal na nilang sinubukang isara. "Pwede po ba kayong maging tatay namin kahit sandali lang?" Ang tanong ni Miko ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Para kay Lara, ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang inosenteng hiling ng kanyang anak ay ang pinakamalaki niyang bangungot na nagkakatotoo. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Miguel na mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang pinaghalong sakit at pag-asa. Bago pa man makasagot si Miguel, hinila na ni Lara ang kamay ni Miko palayo dito. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at desperado. "Miko, ano bang sinasabi mo? Halika na. Uuwi na tayo." Sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit nanginginig. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at Marco at mabilis na kinaladkad palayo sa kotse, palayo kay Miguel. "Pero mama, maglalakad lang po tayo," protesta ni Marco. "Huwag nang maraming tanong. Maglakad na tayo." Mariin niyang sagot. Hindi na siya lumingon pa. Ngunit ramdam na ramdam niya ang mga mata ni Miguel na nakatitig sa kanilang likuran habang sila ay naglalakad papalayo sa ilalim ng papalubog na araw. Ramdam niya ang bigat ng mga tanong na hindi nito masabi at ang mga sagot na hindi niya kayang ibigay. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng lamat sa munting kapayapaan na sinubukan niyang buuin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng pag-iwas. Kapag nakikita niyang paparating si Miguel sa isang hallway, mabilis siyang liliko sa iba. Kapag may meeting sila, tinitiyak niyang may kasama siyang ibang nurse para hindi sila maiwang mag-isa. Ngunit ang kamandag ni Doña Elara ay gumagapang na pala sa mga sulok ng ospital nang hindi niya namamalayan. Isang abalang Martes ng hapon, habang abala si Lara sa pag-check ng mga medical supply, nilapitan siya ng isa sa mga senior nurse na si Nurse Reyes. May dala itong nangiti na hindi naman umabot sa mga mata. "Head Nurse Santos, pwede po bang magtanong?" Sabi nito. "Medyo nalilito lang po ako sa bagong dosage chart para sa mga gamot sa high blood. Pwede niyo po bang i-double check para sa akin?" "Sige, pakita mo sa akin," sagot ni Lara. Natutuwa na unti-unti na siyang nakakabuo ng magandang relasyon sa kanyang mga bagong kasamahan. Inilatag ni Nurse Reyes ang chart. Habang abala si Lara sa pag-aaral dito, patuloy ang pagsasalita ng nurse. "Alam niyo po, ma'am, hanga po ako sa inyo. Single mother, pero ang tatag-tatag niyo po," sabi ni Nurse Reyes. "Tapos ang swerte niyo pa po. Parang boto sa inyo ang mga De Villa." Natigilan si Lara. "Anong ibig mong sabihin?" Kasi po, madalas ko pong nakikita si Dr. De Villa na binibisita ang anak niyo. Tapos minsan, nakikita ko rin po si Doña Elara na nakatingin sa inyo mula sa malayo. Siguro po, natutuwa sila sa galing niyo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Lara. Si Doña Elara. Pinagmamasdan siya. Ang pag-uusap na yon ay hindi isang simpleng chismis. Ito ay isang babala. Pagkatapos ng ilang oras, habang nag-iikot si Lara sa mga ward, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa isa sa mga kwarto. "Nurse! Tulong, tulong! Ang pasyente sa room 302,
Dumudugo ang ilong. Mabilis na tumakbo si Lara patungo sa silid. Naabutan niya ang pasyente, isang matandang lalaki na nagpapagaling mula sa isang minor surgery, na malakas ang pagdurugo ng ilong at may mga pasa na biglang lumitaw sa kanyang mga braso. "Anong nangyari? Anong gamot ang ibinigay niyo?" Tanong ni Lara sa nurse na naka-duty. Nanginginig na ipinakita ng batang nurse ang tray ng gamot. "Ito lang po, ma'am. Yung anti-inflammatory po na nakareseta." Kinuha ni Lara ang vial ng gamot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito anti-inflammatory. Isa itong mild na blood thinner. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong floor. Mabilis na naagapan ang sitwasyon ng pasyente salamat sa mabilis na pagresponde ng mga doktor. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kinabukasan, ipinatawag siya sa opisina ng hospital director. Pagpasok niya sa loob, naroon na silang lahat. Ang direktor, ang head ng legal department, at sa isang silya sa gilid, nakaupo si Doña Elara de Villa hindi bilang ina ni Miguel, kundi bilang isang miyembro ng board of directors. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala, isang perpektong maskara para sa isang halimaw. "Head Nurse Santos, alam mo kung bakit ka narito?" Simula ng direktor. "Sir, nagkaroon po ng pagkakamali sa pagbibigay ng gamot. Inaako ko po ang buong responsibilidad bilang pinuno ng nursing department," sabi ni Lara. Pinipilit maging matatag. "Hindi lang ito simpleng pagkakamali." "Nurse Santos," sabi ng abogado, "ito ay kapabayaan. Ayon sa testimonya ni Nurse Reyes, personal mong inaprubahan ang pag-release ng maling gamot mula sa pharmacy. Narito ang logbook, may pirma mo." Ipinakita sa kanya ang logbook. Naroon nga ang kanyang pirma sa tabi ng pangalan ng maling gamot. Ngunit imposible. Ang naaalala niya ay ang chart para sa high blood pressure ang pinirmahan niya. Inilagay siya sa isang patibong. "Hindi po totoo yan. Hindi yan ang gamot na tsinek ko." Depensa niya. "Ganoon ba?" Singit ni Doña Elara. Ang boses ay puno ng huwad na awa. "Naiintindihan namin na bago ka pa lang dito at marahil ay pagod ka na rin sa pag-aalaga sa iyong mga anak. Siguro ay hindi mo na namalayan ang iyong ginagawa. Ang mahalaga ay ligtas ang pasyente. Ngunit ang ganitong kapabayaan ay hindi natin maaaring palampasin." Bawat salita ni Doña Elara ay isang patalim. Pinapalabas siyang isang incompetent na nurse at isang pabayang ina sa iisang pangungusap. Wala siyang kalaban-laban. Ang ebidensya ay naitanim na. Ang mga testigo ay bayad na. Dahil sa bigat ng insidenteng ito, sabi ng direktor, napagdesisyunan ng board na ilagay ka sa indefinite preventive suspension, effective immediately, habang nagpapatuloy ang investigasyon. Suspension. Ang salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Ang bagong simula na pinangarap niya ay bigla na lang naglaho. Lumabas siya ng silid na parang isang zombie. Ang mga bulungan ng mga nakakasalubong niya ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nagpunta siya sa kanyang opisina para kunin ang kanyang mga gamit. Ang opisina na 2 linggo pa lang niyang ginagamit ay tila naging isang selda. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit na kahon, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng mga taong nagagalak sa kanyang pagbagsak. Dala ang kahon, naglakad siya palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tingin ng mga tao ay isang insulto. Pakiramdam niya, siya ang pinakamaruming babae sa buong mundo. Nang makalabas siya sa lobby kung saan nagsimula ang lahat, huminga siya ng malalim. Handa nang harapin ang mundo sa labas, ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. "Lara." Napahinto siya. Si Miguel. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang muka ay puno ng pag-aalala at hindi paniniwala.
Narinig ko ang nangyari, sabi nito. Yumuko si Lara, ayaw ipakita ang kanyang mukha. Kung narito ka, para husgahan ako, huwag na. Pagod na ako. Humakbang si Miguel palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi inaasahan ni Lara. Tiwala. Hindi ako naniniwalang may kasalanan ka, sabi nito. Ang boses ay matatag at sigurado. Tutulungan kitang patunayan yan. Hindi ako naniniwalang may kasalanan ka. Tutulungan kitang patunayan yan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Miguel. Mas malakas pa kaysa sa hatol ng board habang pinagmamasdan niya si Lara na naglalakad palayo. Dala ang isang kahon na naglalaman ng mga pira-pirasong pangarap nito. Isang galit na hindi niya panaramdaman noon ang umakyat sa kanyang sistema. Hindi ito galit kay Lara. Galit ito sa inhustisya. Alam niyang may mali. Kilala niya si Lara. Kahit 8 taon na silang hindi nagkita, ang Lara na minahal niya ay metikuloso, maingat, at higit sa lahat, may malaking puso para sa kanyang mga pasyente. Imposibleng maging pabaya ito. At si Nurse Reyes? Ang pangalan na yon ay umalingaw-ngaw. Siya ang nurse na madalas niyang makitang bumubulong-bulong sa ibang staff pagkatapos dumaan ni Lara. Siya ang sentro ng tsismis. Ang pangako niya kay Lara ay hindi lang basta salita. Buong gabi, hindi siya umuwi. Nagkulong siya sa kanyang opisina na ngayon ay nagsilbing kanyang war room. Kailangan niyang humanap ng butas. Kailangan niya ng ebidensya. Inumpisa niya sa pinakasimple, ang mga CCTV footage. Ngunit gaya ng inaasahan, ang footage sa pharmacy noong araw na yon ay nagkataong corrupted, isang malinaw na senyales ng sabote. Sunod niyang pinag-aralan ang mga duty schedule at logbook. Dito siya nakahanap ng maliit na sinulid. Ang pirma ni Lara sa logbook ay bahagyang iba sa mga pirma nito sa ibang dokumento. Halos hindi mahahalata, ngunit para sa isang surgeon na sanay sa pinakamaliliit na detalye, ito ay isang malaking bagay. Peke ang pirma. Ngunit sino ang gagawa nito? Sino ang may motibo? At sino ang may kapangyarihan para manipulahin ang CCTV at takutin ang mga staff? Isa lang ang sagot. At ang sagot na yon ay nagdulot ng lamig sa kanyang buto. Ang kanyang ina. Pero kailangan niya ng patunay. Hindi pwedeng emosyon lang. Para makahanap ng koneksyon, kailangan niyang balikan ang lahat ng record. Sinimulan niyang halongkatin ang mga personnel file, hinahanap ang anumang ugnayan sa pagitan ni Nurse Reyes at ng kanyang pamilya. Habang naghahanap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang pasyente. Baka may makita siya sa medical history nito na magbibigay linaw. Ngunit habang binabasa niya ang file ng matandang pasyente, ang kanyang mga mata ay napadako sa isa pang folder sa kanyang mesa. Isang folder na kanina pa niya iniiwasang tingnan. Ang medical file ni Miko Santos. Isang parte ng utak niya ang nagsasabing, huwag itong buksan. Ito ay paglabag sa privacy. Ngunit ang isa pang parte, ang parte na hindi mapakali mula pa noong unang araw, ang nag-udyok sa kanya. Para lang makasiguro, sabi niya sa sarili, kailangan kong malaman kung gaano kalala ang kanyang kondisyon. Binuksan niya ang folder. Ang kanyang mga mata, na sanay nang magbasa ng mga medical term, ay mabilis na sinuri ang mga pahina. Diagnosis, ventricular septal defect, perimembranous type. Tumigil ang kanyang paghinga. Hindi lang ito basta VSD. Ito ay ang particular na uri. Ang uri na bihira. Ang uri na minana niya mula sa kanyang lolo. Napaupo siya. Ang ingay ng ospital sa labas ng kanyang opisina ay biglang nawala. Nagsimulang manuyo ang kanyang lalamunan. Coincidence lang yan, Miguel. Maraming kaso ng VSD, pero hindi siya mapakali. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya para tumayo. Kailangan niyang makita ang sarili niyang record. Kailangan niyang ikumpara.
Mabilis siyang nagpunta sa Medical Records Archive sa basement ng ospital. Ang amoy ng mga lumang papel ay sumalubong sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap sa ilalim ng kanyang pangalan, nahanap niya ito. Isang makapal at medyo naninilaw ng folder. De Villa, Miguel Antonio, B-Day, 10/24/1988. Dala ang dalawang folder. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalatag niya ang mga ito sa kanyang mesa magkatabi. Ang file ni Miko at ang file niya. Binuksan niya ang parehong pahina. Ang pahina ng diagnosis. Ang pahina na may mga diagram ng puso. Patient Miko Santos. Diagnosis: ventricular septal defect, perimembranous type, characterized by a defect in the upper ventricular septum. Patient Miguel Antonio de Villa. Diagnosis: ventricular septal defect, perimembranous type, characterized by a defect in the upper ventricular septum. Ang mga salita, ang mga diagram, ang mga sukat ng butas na nakalista, ang partikular na lokasyon nito, parehong-pareho. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Sa medisina, may mga pagkakataon, ngunit ito ay higit pa sa isang pagkakataon. Ang tsansa na magkaroon ng ganito ka-espesipikong genetic defect, ang dalawang taong hindi magkaano-ano ay halos imposible. Para siyang sinampal ng katotohanan, 8 taon. Ang mga pekeng litrato, ang galit niya, ang pagtaboy niya kay Lara, ang mga sinabi niya. Sino ang ama nila, Lara? Matagal nang patay ang ama nila para sa amin. Ang sakit sa mga mata ni Lara noong sinabi niya iyon. Hindi yon sakit ng pagsisinungaling. Iyon ay sakit ng katotohanan. Napasabunot siya sa kanyang buhok, hindi makapaniwala sa katangahan niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang lamunin ng pride at ng laso ng kanyang ina ang kanyang pag-iisip? Ang mga mukha ng 3 bata ay biglang nag-flash sa kanyang isipan. Ang pagiging seryoso ni Mateo, ang kakulitan ni Marco, ang kahinaan ni Miko, ang kanyang kahinaan. Lahat ng pagtanggi sa kanyang sistema ay gumuho. Lahat ng pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili ay nawasak. Nanginginig. Bumulong siya sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig, dala ng bigat ng 8 taong pagsisisi. Diyos ko, imposible ito. Natigilan siya, pinipilit tanggapin ang katotohanang sumasampal sa kanya. Maliban na lang kung ang mga salitang kasunod nito ay hindi na niya kailangang bigkasin. Dahil sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam na niya ang sagot. Ang suspension ay parang isang mabigat na kadena na gumapos hindi lang sa kanyang mga kamay, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang bawat araw na lumipas sa loob ng kanilang maliit na inuupahang apartment ay puno ng walang kasiguraduhan. Hindi siya mapakali. Ang mga bayarin ay dumarating at ang ipon na pinaghirapan niya sa loob ng 8 taon ay unti-unting nababawasan. Ngunit ang mas masakit kaysa sa kawalan ng trabaho ay ang kahihiyan. Ang mga tingin ng kapitbahay, ang mga tanong na alam niyang nasa isip nila. Isang umaga, dumating ang isang liham mula sa ospital. Ito na, ang opisyal na resulta ng investigasyon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Gaya ng inaasahan, ang desisyon ay hindi pabor sa kanya. Ngunit hindi rin siya tinanggal. Ang nakasaad ay, "The suspension is lifted due to lack of conclusive evidence, but a stern warning has been issued." Isang babala, isang mantsa sa kanyang malinis na record, at isang malinaw na mensahe mula kay Doña Elara. Nanalo ako. Ngunit sa ilalim ng sulat, may isa pang nakakabit na papel. Isang maikling note, sulat kamay. Lara, may natuklasan ako. Ang pirma sa logbook ay pineke. May nag-frame up sa'yo.
Hindi ako titigil hanggat hindi natin napapatunayan. Miguel napatitig si Lara sa sulat. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kaunting ginhawa. May isang taong naniwala sa kanya, at ang taong iyon ay si Miguel. Ngunit ang ginhawa ay mabilis na napalitan ng kaba. Ang pagtulong ni Miguel ay may kaakibat na panganib. Habang mas lalo itong nag-iimbestiga, mas lalo itong mapapalapit sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Kahit na na-lift ang kanyang suspension, pinili ni Lara na huwag munang bumalik sa trabaho. Gumawa siya ng dahilan na kailangan niyang alagaan si Miko. Ang totoo, kailangan niya ng distansya. Kailangan niyang mag-isip. Ang hindi niya inaasahan, si Miguel mismo ang gagawa ng paraan para mapalapit. Isang hapon, may kumatok sa kanilang pinto. Si Miguel, may dala itong mga prutas at laruan para sa mga bata. "Kumusta na kayo?" tanong nito. Ang mga mata ay puno ng sinseridad at pag-aalala. Papasukin niya ba ito? Ang isip niya ay sumisigaw ng hindi. Ngunit ang mga anak niya, na narinig ang boses nito, ay masayang tumakbo papunta sa pinto. "Tito Doc!" masayang bati ni Marco. Walang nagawa si Lara kundi ang pagbuksan ito ng pinto. Ang pagbisitang yon ay nasundan pa ng iba. Minsan, may dala itong pagkain. Minsan, tutulungan lang niya ang mga bata sa kanilang homework. At sa bawat pagbisita, nararamdaman ni Lara ang unti-unting pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang aroganteng doktor na nakilala niya. Ang Miguel na nakikita niya ngayon ay mas mapagkumbaba, mas maalaga. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang mga anak, para itong isang taong uhaw na uhaw sa isang bagay na hindi nito makuha. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. "Lara, malapit na," sabi ni Miguel habang nagkakape sila sa maliit nilang sala. "Mayroon na akong lead kung sino ang nag-utos kay Nurse Reyes." "Miguel, tama na," mahinang sabi ni Lara, hindi makatingin sa kanya. "Hayaan mo na. Ayoko na ng gulo." "Hindi pwede," mariing sagot ni Miguel. "Hindi pwedeng hayaan na lang natin to. Apektado ang pangalan mo, ang kinabukasan mo. At ano naman ang pakialam mo?" Hindi na napigilan ni Lara. Ang lahat ng emosyon ay biglang bumuhos. "Bakit ngayon ka pa nagkaroon ng pakialam, Miguel? Nasaan ka noong kailangan kita? 8 taon na ang nakalipas. Nasaan ka noong mag-isa kong pinalaki ang mga anak ko?" Natigilan si Miguel. Ang bawat salita ni Lara ay isang sampal. "Lara, I'm sorry." Halos pabulong niyang sabi. "Naging tanga ako. Naging duwag ako." "Oh, naging duwag ka," sabi ni Lara. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "At ngayon, babalik ka na parang isang bayani. Para ayusin ang gulong hindi mo naman dapat pinakikialaman. Huwag, Miguel. Please lang. Manahimik ka na lang." Ang pag-uusap na yon ang nagtulak kay Miguel na gawin ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang mga pahiwatig ni Lara, ang sakit sa kanyang mga mata, kasama pa ng mga ebidensyang medikal na hawak niya. Kailangan na niya ng kumpirmasyon. Sa kabilang banda, si Lara ay lalong naguluhan. Ang paghingi ng tawad ni Miguel ay tila totoo. Ang pagsisisi sa mga mata nito ay hindi maipagkakaila. Ngunit sapat na ba yon? Sapat na ba para burahin ang 8 taong sakit? Isang araw, kailangan niyang bumalik sa ospital para ayusin ang ilang papeles. Habang naglalakad sa hallway, nakita niya si Isabel, ang fiancé ni Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Isabel sa kanya, isang ngiting malungkot. "Nurse Lara, I'm glad you're back," sabi nito. "I never believed the rumors." "Salamat, ma'am," sagot ni Lara. "Please, just Isabel," sabi nito. "At gusto ko lang sabihin, you have wonderful kids. Miguel can't stop talking about them." Ang mga salitang yon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Lara. Isang halo ng kaba at, kilig? Imposible.
Pag-alis ni Isabel, dumaan siya sa tapat ng opisina ni Miguel. Bukas ang pinto. Aalis na sana siya nang may marinig siyang pamilyar. Ang boses ni Miguel na may kausap sa telepono. "Yes, I understand. Kailangan ko ng pinaka-discreet na proseso," sabi ni Miguel. "Isang DNA paternity test. Gagamitin kong sample ng buhok. Paano ko ito ipapadala sa inyo nang walang makakaalam?" Nanigas si Lara sa kanyang kinatatayuan. DNA test. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkalito. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mga pagbisita, ng mga pagtulong, ng paghingi ng tawad, hindi pa rin pala ito naniniwala. Kailangan pa rin ito ng pruweba. Isang pirasong papel na magsasabi kung ano ang totoo. Ang lahat ng namumuong pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na sakit ng pagkakanulo. Dahan-dahan siyang umatras, ayaw gumawa ng ingay. Ngunit sa kanyang pag-atras, nasagin niya ang isang nakaparadang cart ng janitor. Gumawa ito ng malakas na kalansing. Narinig ni Miguel ang ingay. "Sino yan?" Napatingin ito sa labas at nakita siya. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Naglakad si Lara papasok ng opisina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pighati. Nakita niya sa mesa nito ang isang maliit na ziplock bag. Sa loob, may ilang hibla ng buhok. Ang buhok ni Mateo. Kinuha niya ito mula sa suklay na naiwan ng anak niya sa kotse nito noong isang araw. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Alam na nilang pareho na narinig niya ang lahat. Tinitigan niya ito, ang lalaking muling dumurog sa kanyang puso sa pangalawang pagkakataon. "Ano ang ginagawa mo, Miguel?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. "Hanggang ngayon ba? Kailangan mo pa rin ng pruweba para maniwala? Hanggang ngayon ba? Kailangan mo pa rin ng pruweba para maniwala?" Ang tanong ni Lara ay tumama kay Miguel na parang 1,000 karayom. Ang sakit at galit sa mga mata nito ay sumunog sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin na hindi ganoon, na ang DNA test ay para na lang sa kanyang sariling kapanatagan. Isang huling piraso ng ebidensya laban sa 8 taong kasinungalingan. Ngunit anong mga salita ang sasabihin niya? Anong paliwanag ang sapat? "Lara, hindi sa ganoon." Simula niya, ngunit pinutol siya nito. "Wag na, Miguel," sabi ni Lara. Ang boses ay basag na. Akala ko, nagbabago ka na. Akala ko nagsisimula ka ng magtiwala. Pero mali pala ako. Isang malaking pagkakamali." Tumalikod ito at naglakad palayo. Bawat hakbang ay isang paghatol sa kanyang pagkatao. Naiwan siyang nakatayo. Hawak ang ziplock bag na naglalaman ng buhok at ng kanyang huling pag-asa. Ang pag-uusap na yon ay hindi nagpatinag kay Miguel. Sa halip, mas lalo pa nitong pinagtibay ang kanyang desisyon. Kailangan niya ang katotohanan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin kay Lara. Para patunayan dito na handa siyang harapin ang lahat, kahit pa ang resulta ay iba sa inaasahan niya. Samantala, sa mansyon ng mga De Villa, ang balita ng muling paglalapit ni Miguel at Lara ay nakarating na kay Doña Elara. Hindi siya mapakali. Ang multo ng nakaraan na akala niya ay nabaon na niya sa limot ay muling bumabangon para guluhin ang perpekto niyang mundo. Isang tawag mula sa kanyang tapat na espiya sa ospital ang nagbigay sa kanya ng impormasyong kailangan niya. "Ma'am, positibo po. Nagpadala po ng sample si Dr. De Villa sa St. Agnes Diagnostic Center para sa isang DNA test." Isang malamig at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Elara. "St. Agnes? Alam ko kung sino ang kakausapin diyan. Hindi na siya nagsayang ng oras. Sa kanyang mga koneksyon at sa kanyang kayamanan, walang imposible. Isang tawag lang ang kinailangan. Isang tawag sa may-ari ng Diagnostic Center.
Isang matagal nang may utang na loob sa pamilya De Villa. May isang maliit na pabor akong hihilingin sa'yo, kaibigan. Sabi niya sa telepono, ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. Tungkol sa isang resulta ng DNA test. Lumipas ang isang linggo na parang isang taon para kay Miguel. Sa loob ng panahong iyon, hindi nagpakita o nagparamdam si Lara. Ang bawat araw na paghihintay ay isang impyerno. Ang kanyang isip ay naglalaro ng iba't ibang senaryo. Paano kung tama siya? Paano kung mali siya? Alinman sa dalawa, alam niyang may magbabago ng tuluyan. Sa wakas, dumating ang araw. Isang tawag mula sa St. Agnes. Handa na ang resulta. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Nag-drive siya papunta sa diagnostic center. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang suntok sa kanyang dibdib. Ito na. Sa isang maliit at puting silid, iniabot sa kanya ng isang medtech ang isang selyadong brown envelope. Ang parehong kulay ng envelope na ginamit ng kanyang ina noon. Isang masamang pangitain. Salamat, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya ito binuksan sa loob. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse. Bawat hakbang ay mabigat. Pag-upo niya sa driver's seat, tinitigan niya ang envelope. Sa loob nito, naroon ang katotohanan o ang kasinungalingan na tatapos sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang pinupunit ang selyo. Inilabas niya ang isang pirasong papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang pinakamahalagang bahagi ng report, ang mga numerong magdidikta ng kanyang kapalaran. At doon, sa ilalim ng mga technical jargon at statistical data, nakita niya ang konklusyon, nakasulat sa makapal at itim na letra. Probability of paternity? 0% zero. Ang salita ay parang isang bala na tumagos sa kanyang puso. 0%. Hindi siya ang ama. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Ang mundo sa labas ng kanyang bintana ay umikot. Ang ingay ng syudad ay naging isang malayong ugong. Tinitigan niya ang papel, paulit-ulit na binabasa ang resulta, umaasang baka nagkamali lang siya ng basa. Baka may mali sa report, ngunit malinaw na malinaw ang nakasulat. Pandi, ang lahat ng ebidensya, ang magkakamukhang mukha, ang bihirang sakit sa puso, lahat ay naging isang malaking, malupit na biro ng tadhana. Si Lara pala ang nagsasabi ng totoo, at siya, sa kanyang kahangalan, ay umasa. Nagpakatanga siya sa pag-asang mayroon pa siyang babalikan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig, isang tawang walang saya, isang tawa ng isang taong talunan, isang tawa na puno ng sakit at pagkabigo. Sinuntok niya ang manibela, isang beses, 2, 3, hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa kanyang mga kamao. Ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Naniwala siya. Sa kabila ng lahat, umasa siya. Nang bahagyang kumalma ang unos sa loob niya, isang malamig na galit ang pumalit. Galit sa sarili, galit sa pagiging marupok, at galit kay Lara. Galit dahil hinayaan siya nitong umasa. Pinatakbo niya ang kotse, ang isip ay blanko. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang makita si Lara. Kailangan niyang isampal dito ang katotohanan ito. Gabi na nang marating niya ang apartment ni Lara. Madilim na, ngunit sa bintana, nakikita niya ang anino ng isang masayang pamilya. Naririnig niya ang tawanan ng mga bata. Isang eksenang kailanman ay hindi magiging parte siya. Isang pamilyang hindi sa kanya. Dala ang resulta, bumaba siya ng kotse. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng emosyon, isang pader na itinayo para itago ang nagwawasak na sakit sa loob. Haharapin niya ito. Tatapusin niya ito. Ngayong gabi. Ang tawanan sa loob ng maliit na apartment ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa katinuan ni Lara. Pagkatapos ng insidente sa opisina ni Miguel,
Ipinangako niya sa sarili na itutuon na lamang niya ang buong atensyon sa kanyang mga anak. Sila ang mahalaga. Sila lang ang kailangan niya. Katatapos lang nilang maghapunan. Naglalaro sila ng munting tagu-taguan sa sala. Ang halakhak ni Marco, ang seryosong pagtatago ni Mateo at ang malambing na nangiti ni Miko. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang lakas. Isang malakas na katok sa pinto ang biglang pumutol sa kanilang kasiyahan. Nagkatinginan sila. Hindi sila nag-e-expect ng bisita. "Ako na po, Mama," sabi ni Mateo. Laging handang maging kuya. "Huwag anak, diyan lang kayo," sabi ni Lara. Isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahanan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa butas nito. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Si Miguel. Nakatayo ito sa labas. Ang mukha ay hindi maipinta. Wala na ang pag-aalala. Wala na ang pagsisisi. Ang nakikita niya ay isang blangkong pader. Isang malamig na estranghero. Nag-atubili siyang buksan ang pinto. Ngunit mas malakas ang katok ngayon. Mas mapilit. "Mama, sino po yan?" tanong ni Miko, lumalapit sa kanya. Huminga siya ng malalim. "Mga anak, pasok muna kayo sa kwarto. May kakausapin lang si Mama." Nang masigurong nasa loob na ng silid ang mga bata, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. "Anong ginagawa mo dito, Miguel?" tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang imik na pumasok si Miguel sa loob, dala ang lamig ng gabi sa kanyang pagpasok. Isinara nito ang pinto sa likuran niya. "Gusto ko lang tapusin ang lahat ng ito," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Wala na tayong dapat tapusin, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang papel ang marahas na iniabot ni Miguel sa kanyang harapan, halos isampal sa kanyang mukha. "Basahin mo," utos nito. Nanginginig niyang kinuha ang papel. Isang laboratory report. St. Agnes Diagnostic Center. Ang mga mata niya ay mabilis na bumaba sa konklusyon. Probability of paternity, o percent. Nanlamig ang buong katawan ni Lara. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Tumingala siya kay Miguel, hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. "Ano? Ano to?" "Iyan ang katotohanan, Lara," sabi ni Miguel. May pait sa bawat salita. "Iyan ang pruweba na pinagkait mo sa akin. At iyan din ang pruweba na tama pala ako noon. Tama ang nanay ko. Isa kang ngang..." Hindi na nito tinapos. Ngunit alam ni Lara ang kasunod. Isang manggagamit. Isang sinungaling. "Hindi," pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay nagsimula nang mag-unahan sa pagpatak. "Hindi totoo yan. Hindi maaari. Huwag ka nang magpanggap, Lara." Sigaw ni Miguel. Ang pader ng pagpipigil nito ay nagsimula ng gumuho. Ang sakit na nararamdaman nito ay lumalabas na bilang galit. "Ang tanga-tanga ko. Umasa ako. Hinayaan kong paniwalain ang sarili ko na baka mayroon pa. Na baka sa kabila ng lahat, may katotohanan sa mga mata mo. Pero wala pala. Isa lang palang malaking laro ang lahat ng ito para sa'yo. Bawat salita ay isang saksak. Bawat akusasyon ay isang lason. Paano nangyari ito? Paano naging ganito ang resulta? Miguel, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya. Maniwala?" Tumawa ito ng mapakla. "Paano ako maniniwala sa'yo kung ang siyensya na mismo ang nagsasabing sinungaling ka? Tapos na ako, Lara. Tapos na akong magpakatanga sa'yo." Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Gusto ko lang sabihin sa'yo na layuan mo na ako. At siguraduhin mong hinding-hindi na muling lalapit sa akin ang mga anak mo. Malinaw ba?" Hindi na nakasagot si Lara. Ang tanging nagawa niya ay tumango, habang ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang sakit ay sobra-sobra. Mas masakit pa kaysa noong unang beses siyang tinalikuran nito. Dahil ngayon, may pag-asa na siyang pinanghawakan. At ang pag-asang iyon ay dinurog sa pinakamalupit na paraan.
Tumalikod si Miguel at lumabas ng apartment. Isinarado ang pinto nang may kalabog na yumanig sa buong pagkatao ni Lara. Napaluhod siya sa sahig, hawak-hawak ang papel na sumira sa lahat. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng pagkalito, ng kawalan ng pag-asa. Paano? Bakit? Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang tatlong natutulog na anghel, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Hindi naligtas dito. Ang lugar na ito, ang syudad na ito, ay hindi na para sa kanila. Ang laso ng mga Devilla ay masyadong makapangyarihan. Hanggat naririto sila, hindi sila tatahimik. Gagawa at gagawa ng paraan si Doña Elara para sirain siya. At si Miguel, hindi na siya kailanman maniniwala. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Kinaumagahan, gumising siya na may desisyon. Isang desisyon na kasing bigat ng buong mundo. Nagpunta siya sa St. Jude's Medical Center sa huling pagkakataon. Hindi para magtrabaho, kundi para magpaalam. Dala ang isang maikling sulat, pumasok siya sa opisina ng hospital director at inilapag ito sa mesa. Isang resignation letter. Immediate. Pagkatapos noon, umuwi siya at nagsimulang mag-empake. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop, ang bawat laruan na kanyang inilalagay sa kahon, ay isang pagpapaalam sa buhay na sinubukan niyang buuin. "Mama, saan po tayo pupunta?" tanong ni Marco. Nakikita ang mga maleta. Ngumiti si Lara, isang nangiting pilit. "Magbabakasyon tayo, anak, sa isang lugar na malayo. Isang lugar kung saan pwede tayong magsimula ulit." Sa kabilang dako ng syudad, sa isang marangyang opisina, nakatanggap ng tawag si Isabel Gonzaga. Ang kasal nila ni Miguel ay malapit na at kailangan niyang kausapin si Doña Elara tungkol sa ilang detalye. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang future mother-in-law. Sa isa sa mga kumpanya nito, sarado ang pinto, ngunit hindi naman nakalock. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang boses ni Doña Elara mula sa loob. May kausap sa telepono. "Magaling," sabi ni Doña Elara. May kasiyahan sa boses nito. "Oh, siguraduhin mong hindi na makakabalik pa ang babaeng yon. Bayad na ang laboratorio. Ang resulta ay pabor sa atin. Sa wakas, tapos na ang problema." Natigilan si Isabel. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong babae? Anong laboratorio? Anong resulta? Ang mga piraso ng palaisipan. Ang biglaang pagbabago ng mood ni Miguel. Ang pag-iyak ni Lara. Ang bigla nitong pagre-resign. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hiningang nagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang kanyang natuklasan. Dakoy. Bayad na ang laboratorio. Ang resulta ay pabor sa atin. Sa wakas, tapos na ang problema. Ang mga salita ni Doña Elara ay parang matatalim na bubog na tumusok sa pandinig ni Isabel. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa labas ng pinto. Ang kanyang kamay ay nakatakip pa rin sa bibig. Ang malamig at marangyang hallway ay tila naging isang freezer. Laboratorio. Resulta, bigla niyang naalala ang mga nakaraang linggo. Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Miguel. Ang mga gabi na ito'y tulala. Malalim ang iniisip. Ang pag-uusap nila tungkol kay Lara at sa mga anak nito. Naalala niya ang sinabi ni Miguel isang gabi. "May kutob ako, Isabel. Isang kutob na hindi ako mapakali." At pagkatapos, ang biglaang pagbagsak ng kalooban nito. Ang pagbabalik ng dati nitong lamig, kasabay ng balitang nag-resign na si Lara. Lahat ng ito ay konektado. At ang koneksyon ay ang babaeng nasa loob ng opisina. Ang babaeng magiging biyenan niya. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay maingat na parang naglalakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi pa. Nang makalayo siya,
Sumandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang sarili niyang puso na kumakarera sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya? Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw. Huwag kang makialam, Isabel. Ito na ang pinapangarap mo. Magpapakasal ka na kay Miguel. Magiging isa ka ng Devilla. Huwag mong sirain ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi, ang kanyang konsensya, ay binabagabag ng ibang mga imahe. Ang malungkot na mga mata ni Lara. Ang mga inosenteng mukha ng tatlong bata na kamukhang kamukha ng lalaking pakakasalan niya. Ang sakit sa mga mata ni Miguel na pilit nitong itinatago sa likod ng galit. Mahal niya si Miguel, o marahil minahal niya ang ideya ng pagmamahal dito. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya tunay na mahal nito. Siya ay isang obligasyon, isang kasunduan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya. At si Doña Elara ang nag-iisang arkitekto ng lahat. Kung magbubulag-bulagan siya, habang buhay siyang magiging parte ng isang malaking kasinungalingan. Mabubuhay siya sa isang kasal na walang pag-ibig, itinayo sa pundasyon ng panloloko at sakit ng ibang tao. Hindi niya kaya. Ang kanyang pag-ibig sa sarili ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-ibig para sa isang ilusyon. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina ni Doña Elara. Ngunit ngayon, meron na siyang plano. Tita, bati niya, dala ang pinakamatamis niyang ngiti. Napadaan lang po para kamustahin kayo at para na rin po i-finalize ang guest list para sa wedding. Isabel Hija, tamang-tama ang dating mo. Sa lubong ni Doña Elara, walang kamalay-malay. Habang abala sila sa pagtingin sa mga pangalan, palihim na inilagay ni Isabel ang kanyang cellphone sa ilalim ng isang magazine sa coffee table. Ang audio recorder nito ay naka-on na. Tita, aaminin ko po, medyo nag-aalala po ako kay Miguel. Simula ni Isabel, maingat na inilalatag ang kanyang pain. Mula po noong umalis si Nurse Lara, parang lalo po siyang naging malungkot. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Elara. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Isang problema lang siya na sa wakas ay nalutas na. Paano po kayo nakakasiguro, tita? Tanong ni Isabel, nagpapanggap na nag-aalala. Paano kung bumalik siya? Paano kung totoo po ang mga hinala? Isang mapagmataas na ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Elara. Hindi nito napigilan ang sarili. Imposible, Hija. Ako mismo ang gumawa ng paraan. Ang DNA test na yon, ako ang nagdikta ng resulta. Bingo. Pipo! Gulat na tanong ni Isabel. Pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Huwag kang mag-alala, sabi ni Doña Elara. Hinahaplos ang kanyang kamay na para bang isang kakampi. Walang dapat makaalam nito. Ito ang sikreto nating dalawa. Ang mahalaga, mapapakasalan mo si Miguel. At ang pangalan ng pamilya Devilla ay mananatiling malinis at walang bahid. Nakuha na niya ang kailangan niya. Nagpaalam si Isabel, kinuha ang kanyang cellphone at umalis na may mabigat na puso, ngunit may malinaw na desisyon. Gabi. Tinawagan niya si Miguel. Miguel, pwede ba tayong magkita? May mahalaga akong sasabihin sa'yo, sabi niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga pamilyar na lugar. Pagdating ni Miguel, halata ang pagod at lungkot sa mukha nito. Isabel, anong problema? Tanong nito. Walang gana. Hindi nagsalita si Isabel. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa. Mayroon na itong nakakabit na earphones. Ano to? Tanong ni Miguel. Naguguluhan. Pakinggan mo. Mahinang sabi ni Isabel. Pakinggan mo ng buo. Tinitigan siya ni Miguel. Nag-aalangan. Please, Miguel, para sa akin at para sa'yo. Pakiusap niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. May pag-aalinlangan na isinuot ni Miguel ang earphones at pinindot ang play button. Sa simula,
Ang mukha niya ay naguguluhan. Narinig niya ang boses niya at ng kanyang ina. Ngunit habang tumatagal ang recording, ang kanyang ekspresyon ay dahan-dahang nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng pagtataka. Ang pagtataka ay napalitan ng hindi paniniwala. Ang hindi paniniwala ay napalitan ng unti-unting realisasyon. At ang realisasyon ay sumabog at naging isang purong hindi mapapantayang sindak. Nakita ni Isabel ang pagbabago ng kulay sa mukha ni Miguel, ang pamumutla, ang panginginig ng kanyang panga, ang paglaki ng kanyang mga mata na parang nakakita ng pinakakakilakilabot na bagay sa mundo. Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Ang DNA test na yon, ako ang nagdikta ng resulta. Biglang tinanggal ni Miguel ang earphones. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Para siyang isang estatwa na gawa sa yelo. Miguel! Mahinang tawag ni Isabel. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang paghinga ay mababaw. At pagkatapos, isang emosyon ang dahan-dahang gumapang sa mukha nito. Isang emosyon na mas malakas kaysa sa sindak. Isang bagay na mas madilim, isang nagbabagang puot. Tumayo ito ng biglaan. Ang silya ay halos tumumba. Hindi ito tumingin sa kanya. Hindi ito nagsalita. Miguel, saan ka pupunta? Sigaw ni Isabel. Ngunit hindi na siya nito narinig. Mabilis itong naglakad palabas ng coffee shop. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat galaw ay puno ng isang mapanganib na enerhiya. Ang kalmadong doktor ay nawala. Ang natira ay isang hayop na nasugatan, handa ng Manila. Inilabas niya ang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig. Miguel, patawarin mo ako. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang papalayong anino ni Miguel. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang tunog ng boses ng kanyang ina mula sa recording ay parang isang laso na gumapang sa bawat ugat sa katawan ni Miguel. Habang nagmamaneho siya papalayo sa coffee shop, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na mga salita. Ako ang nagdikta ng resulta. Ang buong mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon, pero ngayon mas masakit. Dahil ngayon, ang salarin ay hindi ang tadhana o pagkakataon. Ang salarin ay ang sarili niyang ina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng sinunod niya ng walang tanong-tanong. Ang sakit ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na 8 taon na naipon na ngayon lang nakahanap ng tamang paglalabasan. Hindi na siya nag-iisip ng diretso. Ang tanging nasa isip niya ay ang harapin ang pinagmulan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Parang isang bagyo, pumasok siya sa mansyon ng mga Devilla. Ang mga katulong na nakasalubong niya ay napapatabi sa takot. Hindi pa nila nakikita ang kanilang senyorito sa ganitong estado. Naabutan niya ang kanyang ina sa malawak na sala. Kalmadong nagbabasa ng isang libro na para bang walang anumang masamang nangyayari sa mundo. Ang imahe ng kapayapaang yon ang mas lalong nagpasiklab sa galit ni Miguel. Mama. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng bigat at lamig na nagpatigil kay Doña Elara. Ibinaba nito ang kanyang libro at tumingin sa kanya. Miguel, anak, ang aga mo yatang umuwi, sabi nito. Ngumiti pa. Hindi sumagot si Miguel. Dahan-dahanan siyang lumapit at inilapag ang cellphone ni Isabel sa mesang salamin sa pagitan nila. Isang malakas na kalabog ang nilikha nito. Napakunot ang noo ni Doña Elara. Ano yan? Pindutin mo ang play, utos ni Miguel. Ang boses ay walang emosyon. Nagatubili si Doña Elara. Nakikita na ang panganib sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit sa huli, pinindot din niya ito. Unang lumabas ang boses ni Isabel, pagkatapos ay ang boses niya. At habang tumutugtog ang recording, dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha ni Doña Elara. Ang maskara ng pagiging kalmado ay unti-unting nabitak. Nang marinig niya ang sarili niyang boses na umaamin sa krimen, ako ang nagdikta ng resulta.
Bigla niyang pinatay ang recording. Tumingin siya kay Miguel. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Saan? Saan mo nakuha yan? Hindi yan ang tanong, Mama, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig sa galit. Ang tanong ay, bakit? Bakit mo ginawa yon? Ginawa ko yon para sa'yo, Miguel. Para sa pamilya natin. Sigaw ni Doña Ilara. Tumatayo na rin. Ang takot ay napalitan ng depensa. Ang babaeng yon ay isang pagkakamali. Isang kahihiyan sa pangalan natin. Iniligtas lang kita. Iniligtas? Tumawa si Miguel ng mapakla. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pagkakataon kong maging isang ama. 8 taon, Mama. 8 taon akong nabuhay sa isang kasinungalingan na ikaw mismo ang gumawa. Hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na sa buong mansyon. Pati ang suspension niya sa ospital, ikaw din ang may gawa. 'Di ba? Ang pekeng pirma, lahat yon ay plano mo. Hindi na nakasagot si Doña Ilara. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Dahil lang sa pride mo? Dahil sa pangalan ng pamilya? Patuloy ni Miguel. Ang mga luha ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinagkait mo sa akin ang sarili kong mga anak. Pinagkait mo sa kanila ang isang ama. Anong klase kang ina? Anong klase kang tao? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Ayoko lang na maranasan mo ang kahihiyang naranasan ko sa ama mo. Huwag mong idamay si Papa dito. Sagot ni Miguel. Iba siya. Iba ako. At iba si Lara. Minahal ko siya, Mama. At baka hanggang ngayon, mahal ko pa rin. Iyon ang huling salita. Ang pag-amin na yon ay sumampal sa kanilang dalawa. Sinira ninyo ang buhay ko, Mama. Sabi ni Miguel sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay puno na ng pagod at sakit. Tumalikod siya. Hindi na niya kayang tumingin pa sa mukha ng kanyang ina. Wala nang natira. Ang respeto, ang pagmamahal, lahat ay nawasak na. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang katrabahong nurse. Dr. De Villa, nag-resign na po si Nurse Lara at paalis na sila ngayon. Nasa bus terminal na po yata sila. Bus terminal. Isang kidlat ng panik ang biglang tumama kay Miguel. Aalis na sila. Mawawala na naman sila. Ngayon na nalaman na niya ang totoo, saka naman sila mawawala. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang ina. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang galit niya kanina ay napalitan ng desperasyon. Kailangan niyang maabutan sila. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nagsimulang pumatak ang ulan. Malakas, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang mga patak ng ulan sa windshield ay parang sarili niyang mga luha. Lara, mga anak. Bulong niya habang nagmamaneho na parang baliw sa gitna ng traffic. Hintayin niyo ako. Parating na ako. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom. Bawat pulang ilaw ay isang torture. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga mukha ng kanyang 3 anak. Ang mga ngiti na ipinagkait sa kanya. Ang mga yakap na hindi niya naibigay. Nang sa wakas ay marating niya ang bus terminal. Ang ulan ay isa ng bagyo. Tumakbo siya palabas ng kotse, hindi na inalintana ang pagkabasa. Pumasok siya sa loob ng maingay at magulong terminal. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Saan? Saan sila? Bawat pamilyang may 3 anak ay nagpapatibok ng kanyang puso. At pagkatapos, sa gitna ng dagat ng mga tao, natanaw niya sila. Nakatayo malapit sa isang bus na paalis na. Si Lara, hawak ang kamay ni Miko. Si Mateo at Marco ay nasa tabi niya, may dalang maliliit na bag. Papasok na sila. Aalis na sila. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Isang sigaw na puno ng 8 taong sakit, pagsisisi at pagmamahal. Lara, huwag kang umalis. Ang sigaw na iyon ay mas malakas pa kaysa sa kulog na dumadagundong sa labas ng bus terminal. Isang boses na pamilyar, isang pangalan na kanya. Natigilan si Lara, ang kanyang paa ay nasa unang baitang na ng bus. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa gitna ng kumpulan ng mga tao, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na pumapasok sa terminal, nakita niya si Miguel. Basang-basa. Humihingal. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo na. Ang kanyang mamahaling damit ay nanlilimahid. Ngunit ang pinakanagpatigil kay Lara ay ang kanyang mga mata. Wala na ang galit. Wala na ang blangkong pader. Ang naroon ay isang desperasyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang hilaw na sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Nagsimula itong tumakbo palapit sa kanila. Ang mga tao ay nagbibigay daan na parang isang eksena sa pelikula. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang busina ng bus, ang sigawan ng mga pasahero, ang patak ng ulan, ay unti-unting nawala. Ang tanging naririnig na lang ni Lara ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Mama, si Tito Doc. Bulong ni Miko, humihigpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi makagalaw si Lara. Ano na naman ito? Isa na namang laro? Isa na namang panloloko? Huminto si Miguel ilang talampakan mula sa kanila. Ang tubig mula sa kanyang buhok at damit ay tumutulo sa sahig. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Lara ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Pagsisisi. Nang makita niya si Lara na lumingon, alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon. Wala nang bukas. Ngayon na. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang bangin na kailangan niyang tawirin. Habang tumatakbo siya, ang mga mukha ng kanyang mga anak ang kanyang nakikita. Si Mateo, na seryosong nakatingin sa kanya, may pagtataka. Si Marco na nagulat. At si Miko na may bahid ng pag-asa sa mga mata. Huminto siya sa kanilang harapan. Ang lahat ng gusto niyang sabihin, ang lahat ng kanyang inensayong paliwanag, ay biglang naglaho. Ano ang sasabihin mo sa taong sinaktan mo ng sobra-sobra? Paano ka hihingi ng tawad sa 8 taong nawala? Walang salitang sapat. Tanging gawa lang, dahan-dahan, sa harap ng daan-daang estranghero, sa basang sahig ng bus terminal, lumuhod si Miguel. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nakapaligid sa kanila. Ngunit wala siyang pakialam. Tumingala siya, hindi kay Lara, kundi sa 3 maliliit na anghel na nakatingin sa kanya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang bumagsak, humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinawakan ng pisngi ni Mateo. Pagkatapos, ang buhok ni Marco at sa huli, ang maliit na kamay ni Miko. Ang init ng kanilang balat. Totoo sila. Nasa harap niya sila. Patawad! Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Patawarin niyo ako, mga anak. Nakita ni Lara ang pagbagsak ng luha ni Miguel. Isang luhang totoo. Isang luhang hindi niya inaasahan. Ang puso niyang naging bato sa loob ng 8 taon ay nagsimulang makaramdam ng mga bitak. Tumingin si Miguel mula sa mga bata patungo sa kanya. Ang mga mata nito ay isang bukas na libro ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang galit, ang sakit, ang pagkakatuklas sa katotohanan at ang nag-uumapaw na pagsisisi. Nalaman ko na ang lahat, Lara. Sabi nito, ang boses ay nanginginig pa rin. Ang nanay ko. Ang resulta, lahat ng kasinungalingan niya. Natigilan si Lara. Nalaman na niya? Paano? Patawarin mo ako. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay isang pagmamakaawa. Patawarin mo ako sa katangahan ko, sa pagiging duwag ko,
Sa hindi ko paniniwala sa'yo, patawarin mo ako dahil hinayaan kong masira tayo ng pride ko. Bumuhos ang sariling luha ni Lara. Isang luha ng sakit para sa mga taong nawala at isang luha ng ginhawa dahil sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na. Iniyakap ni Miguel ang kanyang mga binti, ang kanyang mukha ay nakasubsob, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang larawan ng isang sirang-sirang tao. Ang aroganteng Dr. De Villa ay wala na. Ang natira ay si Miguel, ang Miguel na minahal niya. Mga anak ko, sabi ni Miguel sa pagitan ng kanyang mga hikbi habang nakatingala sa tatlo. Mga anak ko pala kayo. Si Miko, sa kanyang pagiging inosente, ang unang kumilos. Binitawan niya ang kamay ni Lara, lumapit kay Miguel, at niyakap ang umiiyak na lalaki. "Huwag na po kayong umiyak, Tito Doc," sabi nito. Ang yakap na yon ang tuluyang sumira sa lahat ng pader sa puso ni Miguel. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Miko at doon humagulgol na parang isang bata. Sunod na lumapit si Marco at kahit si Mateo, na laging seryoso, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Miguel. Nakatayo si Lara. Pinapanood ang eksenang matagal na niyang ipinagdasal sa kanyang mga panaginip, ngunit isinuko na sa katotohanan. Ang kanyang mga anak, sa unang pagkakataon, ay mayakap ang kanilang ama. Dahan-dahang tumayo si Miguel, karga-karga si Miko, habang ang dalawa pa ay nakakapit sa kanyang mga binti. Humarap siya kay Lara. "Alam kong hindi sapat ang sorry," sabi niya. "Alam kong hindi mabubura ng isang gabi ang 8 taong sakit. Pero, Lara, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Hayaan mo akong maging ama sa kanila. Hayaan mong punan ko ang lahat ng pagkukulang ko." Hindi na kailangan pang magsalita ni Lara. Ang kanyang mga luha na ang sumagot. Dahan-dahan siyang tumango. Isang ngiti. Ang unang totoong nangiti sa loob ng maraming taon ang sumilay sa labi ni Miguel. Ang pag-alis ay nakansela. Ang mga maleta ay hindi na naipasok sa bus. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na hapon sa isang parke. Si Miguel ay nasa likod ng isang duyan, malumanay na itinutulak ito. Nakaupo sa duyan si Miko, ang kanyang tawa ay malayang lumilipad sa hangin. Sa di kalayuan, naghahabulan sina Mateo at Marco sa damuhan, malulusog at masisigla. Sa isang bench sa ilalim ng isang puno, nakaupo si Lara. Pinapanood niya ang lahat. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang puso niya ay kalmado. Hindi pa ito buo, may mga peklat pa rin. Ngunit ito ay naghihilom. Lumapit si Miguel at umupo sa tabi niya. May katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikang komportable. Puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. "Masaya sila!" bulong ni Miguel. "Masaya sila dahil nandito ka," sagot ni Lara. Hindi pa sila opisyal na nagkakabalikan. Ang kanilang relasyon ay isang dahan-dahang proseso ng paghilom at muling pagtatayo ng tiwala. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila bilang isang pamilya, ang mga pader ay unti-unting gumuho. Inabot ni Miguel ang kamay ni Lara. Nag-atubili ito saglit, ngunit sa huli ay hinayaan niyang hawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago. Wala nang takot, wala nang bigat. "May 3 hiling ang puso ko noon, Lara," mahinang sabi ni Miguel, habang nakatingin sa 3 batang naglalaro. "Ang makita kang muli, ang malaman ang katotohanan, at ang mabuo tayong muli." Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Yung 2, natupad na. Yung pangatlo, handa akong maghintay, kahit gaano katagal. Ngumiti si Lara. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Hindi na niya kailangan ng mga pangako. Ang nakikita niya araw-araw
ang pag-aalaga ni Miguel sa mga bata, ang respeto nito sa kanyang espasyo, ang pagsisikap nitong patunayan ang sarili ay higit pa sa sapat. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ang tatlong lihim ng ama ay nabunyag na. At sa paglabas ng katotohanan, ang tatlong hiling ng isang wasak na puso ay dahan-dahan nang natutupad. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa bus terminal. Doon pa lang ito tunay na nagsimula. At dito, sa ilalim ng mapayapang kalangitan, nagsisimula ang bagong kabanata sa buhay ni Lara, Miguel, at ng kanilang tatlong hiling ng puso. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng Ang Tatlong Hiling ng Puso. Bawat kabanata na aking isinulat ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon at isang karangalan na makasama kayo sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pag-asang naramdaman ni Lara at Miguel. Naway ang kanilang kwento ay mag-iwan sa ating lahat ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang magpatawad, na ang katotohanan, gaano man katagal maitago, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas, at higit sa lahat, na ang puso ng isang magulang ay isang hindi nauubos na balon ng lakas at sakripisyo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong eksena ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga saloobin. Hihintayin ko ang bawat komento ninyo sa ibaba. Muli, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo, mga mahal kong tagapakinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.